Samantala, eto na, yung sinasabi natin. Kasi siguro nagtataka sila kung ano ba sinasabi nyo na hindi makakaupo si Abante? Diniklara na nga siya ng COMELEC na siya ang dapat na manalo, siya ang umupuan. Kumambido kasi ang desisyon. Pero bago siya naproklama, may nauna kasi naproklama Doon ang problema. Yes. Ang naproklama si Joey Chua Uy. Kahapon nabanggit natin kasi Joel Ibig sabihin, hindi po Joel, Joey pala. Proklamado siyang panalo. Si Uy. Si Uy, ang una nung pagkatapos ng eleksyon, nanalo kasi siya ng halos 3,000 boto. Kaya ang ginawa ng COMELEC local, ang pinroklama ay nanalo po itong si Uy. Joey Chua Uy. Yun. Tapos, pagtapos niyang iproklama, mga ilang araw nakalipas, naglabas ng desisyon ang second division ng COMELEC na dapat ang iproklama ay si Benny Abante. Yan, opo. Kasi dahil si Uy ay disqualified daw. Dahil may question sa kanyang citizenship. Yan. Hindi siya natural born Pilipino. Yes. Dahil nung siya ipanganak, ang tatay niya ay hindi pa Pilipino, Chinese pa. So ang issue niya hindi lang residency status kundi hindi residency. Kundi yung naturalized natural born citizen. Yun din ang kaso ni Silvestre. Di ba? Dati. Hanggang ngayon wala pang finality yung kanya ganun ba? Kaya nga siya natanggal doon, di ba, sa CA? Alam ko, kasi mga nag-file ng kaso sa kanya na-dismiss na. Na-dismiss, mere technicality, pero hindi dahil doon sa merits of the case. Kaya lang, nirefile ba nila? Ayun lang. Meron bang active na petition? Ang alam ko, meron pa isang, di ba, ninanawagan yung isang abogado, kasi hindi daw inaaktuhan ng COMELEC yung kanyang petition on that ground. On merits. Tingnan natin. Para bago ibang issue yan. Ito muna tayo. Sa ibang araw. Kasi ito ang mainit sige. Ito ang umuusok-usok pa ito. Yan. Nung nabasa ko nga ito, hindi si Silvestre nausap na naalala mo. Sabado na Sabado na ng hapon. Pero hindi pa ito lumabas sa media. Ayan. May desisyon ang Supreme Court kasi ito sa ibang kaso. Ang kaso pong ito ay doon naman sa residency. Yan. Ang pinag-uusapan dito, kine-question yung residency. Ang may kaso ay si Dato Pax Ali Mangunda Dato versus COMELEC. Ayan. Kasi ang problema dito, dinisqualify ho ng COMELEC si Mangunda Dato nang siya ay maging gobernador Gobernador ba? Sultan Kudarat. Okay. Kasi dati siyang congressman ba ito? Dati, kung di ako nagkakamali, congressman yan. Tama. Dati siyang congressman, tumakbo siyang gobernador, nanalo. Yan. Kinwestiyon yung kanyang residency. Sabi, bakit ka tumakbo? Nandun ka sa ibang probinsya. Kaya ka nga representante nila doon So hindi dapat natapos yung ang sabi niya, hindi, lumipat ako nung habang congressman ako Hindi daw po pwede yun. Kasi habang ikaw ay nanunungkulan, ang residency mo ay mananatili doon sa dapat yung distrito na nire-represent mo. So tinanggal ho siya bilang gobernador. At ang inilagay ay yung dapat na iupo daw na nanalo ay second highest vote. Yung may pangalawang pinakamataas na boto na nakalaban niya sa pagiging gobernador. Dito nagdesisyon ng Supreme Court. Ayun. Ang desisyon ng Supreme Court dito, dalawang bagay. Una ay tungkol sa residency. Ang sabi nila, tama yung desisyon ng COMELEC. Dahil walang napatunayan na tumira sa doon ng dapat 1 taon yata para maging 1 year residence ma-prove mo na nandun ka, doon ka naninirahan, hindi po pwede dahil congressman ka doon sa ibang probinsya at distrito pa. Parang ganyan din yung kaso ni Marcy Chodoro, di ba, sa Marikina. Kaya marami nagkaka-interest sa issue na yan. Sige, tuloy natin. Pero mali daw, dalawang desisyon. So, tama yung desisyon ng COMELEC. Disqualified siya, pero mali na ang ipapalit mo ay yung second placer.
Ayun! Kasi siya yung naupo na na proklama na, Oho. nag-assume na ng office, therefore, nung siya ay i-disqualify, nakaupo na siya, dapat daw ang idedeklara ay merong permanent vacancy na bakante yung upuan. Hindi kukunin yung pangalawang may pinakamataas na boto? Hindi. Ayun! Oho. Kahit pang question ay yung kalaban niya na yon, di ba? Hindi mo i-award sa kanya. Bakit? Kasi kapag ka daw dineklara, eto, babasahin nun natin, verbatim ito, letter for letter. Word for word pala. Kasi kung letter, hindi natin maintindihan. ABCD. To declare the candidate, Mare, iliwat mo sa sige, sa abot ng ating makakaya. To declare the candidate para madeklara ang isang kandidato who received the second highest number of votes as the winner, na ang may pinakamataas na bilang ng nakuhang boto para second siya, pangalawa. Second, na may pinakamataas na nakuhang boto para deklarang nanalo is to subvert the will of the electorate. Ano yung subvert? Parang lumalabag, sinagkaan mo yung kagustuhan ng mga butante. And effectively impose a loser upon the people. Ayun, parang itinatalaga mo yung talunan. Sa kagustuhan ng mga butante. Sasabihin mo, hindi, itong talunan. Itong talunan ang nanalo. Parang ganon. Okay. Our Republican democracy is founded on the principle that the choice of the people must be respected. Ayun. To allow a second placer, para payagan na yung pangalawang pinakamataas na boto to automatically assume office in such circumstances has no basis in law. Walang batayan sa batas na paupuin. And runs counter to this fundamental tenet. Ayun. Labag na sa batas. Umaano pa, sumasalungat pa. Sa kagustuhan ng mga butante, ng mamamayan. Ito, anong gagawin kapag merong ganyan na halimbawa ay nanalo, naproklama. Tapos ay hindi naman pala dapat na pinagagang tumakbo. Gaya halimbawa sa Kongreso, sapagkat wala namang vice congressman. Ito, diba? ang sabi, when an elected official is finally disqualified after proclamation and assumption of office, kung ang isang halal na opisyal ay naiproklama at nakapaglingkod na sa kanyang tanggapan, the legal mechanism to fill the vacancy, ang legal na kaparaanan para lagyan, punan ang nabakanting posisyon is succession as provided under Section 44 of the Local Government Code. Succession pala. So kung governor, ang dapat maupo, vice governor. Yun. Not by elevating the second place candidate. Hindi yung may pangalawang may pinakamataas na boto. Ang ilalagay mo. Ayun. So, therefore, halimbawa, hindi naman kasi ito ang desisyon kay Abante, di ba? Tama. Kay Mangudadato ito. Ang gagawin lang dito, i-apply lang natin. Ayun. Kung i-apply ho natin ito sa kaso ni Abante at ni Uy, si Uy nanalo. Tama, naproklamang panalo. Yes. Therefore, pagka siya dinisqualify, hindi mo pwede paupuin si Abante dahil second place lang siya. Hindi pa niya pwede sabihin ni Abante teka lang, hindi pa naman siya nag-assume ng office naiproklama lang siya, pero ang simula ng kanyang panunungkulan ay sa June 30 pa ng tanghali. Anong petsa na ba kayo? June, na ngayon? 23. June 23. Hindi pa nagiging final ibig sabihin, mag-a-assume pa rin siya sa June 30. Tama, kasi under protest nga pala naman yung posisyon. Hindi pa finality yun. Motion for reconsideration pa. Saan bank ka? Tapos pwede pa mag-Supreme Court. So, Abante, atras ka uli. Ang sabi pa naman ni Abante, Jen, nung malaman niya na siya ang dapat daw na nanalo. Naman, labas agad ng mga press releases sa social media. Niya, para akong nabunutan ng tinik. Ba? Ngayon,
bakit nyo ibinalik ang tinik? Para niyang bumaon ng isang metro ang tinik. Pero teka lang, kasi ang congressman, wala kang succession. Wala. Hindi gaya ng governor, may vice governor, Tama, etc. tama. etc. So, doon sa kaso ng walang succession, Ang magro-roll dyan, ano ba ang ginagamit ng House kapag nawala ang isang congressman sa distrito? well, caretaker, Oo. o kaya may usapin sa... Pero ang caretaker, kapag yan ay tumatagal ng halos wala na lamang isang taon sa panunungkulan. Pagkokonti na lang. Pero gaya niyan, kapag pagkatapos ito full term. full term, Mag-special election. so special, posibleng, Oo. ang ipasya ay magkaroon ng special elections para sa representante ng 6th District na Manila. At dito ay hindi naman binabawalan si Abante. In case lang, ha? Oo. Kasi sa atin, hindi ba natin alam kung Oo nga. sabihin ng mali yung COMELEC eh. Tsaka kung ano yung legal strategy ng mga abogado Ano ba nila. sinabi ng COMELEC? Hindi, mali. Oo. Si Uy ay Pilipino yan, natural Oo. ba? Hindi, wala problema. Oo. Ito lang pinag-usapan in case lang In na case. hindi baguhin. ha? Oo. In case lang na bakantihin yung posisyon, ano mangyayari? Pwede tumakbo uli si Abante. Si Uy, pwede rin. Kung Hindi, ano na nga. maninindigan na kayo, disqualified na nga, no? Disqualify eh. Oo. Pero ang doon sa punto naman, hindi, ab initio, parang in the beginning, parang walang kandidatong, hindi, pero pinuruklaman ng COMELEC, no? Naproklama Kung nauna sana, na Oo, hindi pa niproklama. yung desisyon, na ano? desisyon, disqualify ka, tapos si Abante ang pinuruklama. Ayun, Oo, yun sana. walang kahabol-habol sana. Walang habol. Nako. At tas ang masakit pa doon, parang ano pa, pakumbak yan ang tumusok sa iyong hinliliit. Ang sakit noon. 2,000 lang ang laman eh. 2,000 mahigit. Hindi, dyan ang masakit dyan eh. Yung bang umasa ka eh, di ba? Oo nga. Una, dalawang asa yun. Umasa kang mananalo, Ayun. bigla ka natalo. 2,000 lang, masakit noon. Tapos, pinroklamang hindi yan dapat. Ikaw dapat. Yun. Parang balik nabunot yung na naman, di ba? masaya ka na naman. Tapos sabi ng Supreme Court, hindi, second placer ka lang. Parang namang nabagsak ka ng hollow block yung hinliliit mo. Aray! Hindi mo malaman paano sakit yan, ano? Ang may tawag dyan minsan, may mga tao kasing itinataas di ba? Oo. Tataas ka, ang taas mo. Tuwa ka. Totoo. Tapos bigla ka bibitawan. Meron nga niyang mga nagpapakumbaba sa layuning magmataas eh. Oo. At pag kayo binagsak, Naku, sakit niyan. napakasaklap na pagkabagsak. Kaya ako, natutuhan ko yan, dapat laging humble eh. Yes. Lagi kang, doon ka lang sa pwesto mo lang. Humble ka lang. Humble. Huwag po hambog. Iba kasi hambog ang nangyayari. So ganun pala magiging estado ng usapin nitong si Congressman Benny. Hindi siya makaabante ngayon. Hindi siya makakabante. Atras uli. Ayun. Pero again, sabi ko nga, Nelson, sa ilang mga legal, aywan ko lamang po sa mga abogado na nakatingin. Kasi yung naghain naman ng reklamo kay Silvestre Tulpo, Hindi, sino ba Silvestre? Silvestre, si Kuya Erwin Tulpo. Silvestre kasi Silvestre naman ba talaga. pangalan talaga niya? I-research ko. Check Baka mo. hindi totoo yan. Real name. Silvestre Erich yan eh. Silvestre Erich Tulpo. Ano niyan? Oo nga, no? Sabi ko sa'yo. Police colonel. Na naging Tatay niya, dito sa atin, nakilala lang na Erwin Tulpo. Ngayon, hindi natin ngayon Junior pala siya, no? Kasi ang kanyang tata, yung Ramon Silvestre Tulpo. So, Kaya ngayon, hindi ko naman sinabing pinangungunahan natin na pwede nilang gamitin ngayon itong isyong ito. Kasi citizenship ang pinag-uusapan. Di ba? At hanggang ngayon, wala pa namang desisyon. Aywan ko lang po, tama nyo kami. Kung may desisyon na ba na siya talagang, di ba? Na siya talagang mamamayang Pilipino. Bagamat sabi niya, wala naman duda talagang sabi, mamamayang Pilipino. Pero kung sa mga dokumento, Nelson Oo nga, no? Di ba?
Kaya nga meron natin nananawagan na aksyonan ang kanilang mga petisyon ukol dito sa... Ngayon, may desisyon na ganito ang kataas-taasang hukuman. Nako. Madaming ano nga ito. Maraming magiging epekto Oo, sa mga maraming kandidato ngayon. Di ba? Hindi na natin kayo mapipigil yan kasi may president eh. Di ba? May president pala. May jurisprudence. May jurisprudence sa desisyon ng kataas-taasang Supreme Court to, ha? Yan. Hindi, tsaka hindi naman pwede sabihin ng COMELEC, hindi naman namin alam na may ganyan pala. Yun, di ba? Ayun nga, usapin din kay ano, di ba, Marcy Teodoro na nakalaban naman ni Residency rin yun, residency ha? issue din yun, Coco Pimentel. Kasi ang kino-question naman ni Coco Pimentel, ba't ka naging taga rito sa district na ito? Ikaw ay mayor, nung tumakbo ka, nandun ka sa kabilang distrito eh. Yan naman kay Mayor Marcy, baka may laban pa siya dyan. Kasi isang bayan lang eh, isang syudad lang eh. Hindi ka pala Hindi ka naman lumipat ng ibang bayan eh. Pwede niya sabihin, hindi, dyan ko gusto manirahan. Bilang mayor naman ako ng ano, wala naman ako district 1, district 2. Parehas naman ako may bahay eh. Pwede yan. May tulog pa si ano dyan. Hindi, sa desisyon naman natin, nanalo talaga yung Marcy. Hindi naman... nanalo? Kasi hindi rin pwedeng second placer. Yun na nga eh. Ayan nga, so Diba? si Vice Mayor, just in case lang, ha? Just in case na... Hindi. Ano siya, tumakbo siyang representant, dati siyang mayor, tumakbong congressman doon sa isang distrito. So wala rin. Hindi rin uupo. Wala rin, Kasi kung madi-disqualify, halimbawa yung Marcy, yung Coco Pimentel lang mauupo. Hindi rin. Second placer. Second placer. Oo nga. Di ba? Yung decision na yan. Yan ang sinasabi na. Ang dami tatamaan nga pala. Madami, Yung mga umaasa, sa disqualification. Yun, yung mga madi-disqualify, di ba? Pag itong nanalong representante, file ko ng disqualification, ako second highest eh. So bawal na pala yun. Hindi pwede. Hindi po pwede. Lalo na kung naproklama, hindi pa pwede. So pero kung pending ang proclamation, yun. may technicality, ano? Habang hindi na po proklama. Kailangan kasi ikaw ang iproklamang panalo eh. Para hindi ka maging second placer. Oo nga, no? Magaling din yung COMELEC, naunahin yun na ng proclamation. Wala pang naunang desisyon na gano'n ng Supreme Court, eh, no? Hindi kasi yun ang pinanghahawakan nila dati. Ganun ang patakaran dati. At saka kinumit kasi ni Chairman Garcia na magpuproklama sa lalong madaling panahon kapag ka na. Di ba? Yun ang kanyang pangako eh. Tama. Di ba? Basta lumabas na yung bilang. Yes. Alam ka naman hindi ba iproklama. Parang wala pang 24 hours na proklama yung mga yan eh. Tama ka. Di ba? O yung mga senador lang ang tumagal ng bahagya pero mabilis talaga kasi yun ang pinangako ng pamunuan ng COMELEC. Yes. Di ba? Ay, nako.